consciously, isa sa mga tinake kong responsibility bilang kusinero na nakaka-experience ng iba't ibang ingredients. I think tinake kong responsibility na mag-explore ng mga combinations na hindi natin ginagawa. So, nung tinitingnan ko yung available nilang ingredients dito sa Vera Farm, kita ko may manok, yung usual, may papaya dyan. Pero one thing that caught my attention was their guyabano. Naisip ko lang, I don't think I've encountered a dish in my life na pinagsamang combination ng manok at guyabano. So yun yung gagawin natin. We'll make chicken guyabano. So they have here yung kanilang native chicken. I think paitlugin na rin ito. Ayan. So ito yung indication na mangingitlog na siya. So syempre yung iba nito, nahiwalay ko na. Bibigay ko kay Mateo. I grew up na yung ganito, yung paitlogan ng manok, is really reserved or saved para dun sa mga batang maliliit. Ito yung tandang-tanda ko na kapag magkakatay kami ng sarili naming native na manok, tapos may paitlugan, my dad would always save that for me. So ngayon, pag may mga ganito kami, or kahit sa palengke na may makikita akong ganong binibenta, I make sure na bibilin ko yon para dadalhin ko dun sa aking anak. Para continue lang din yung practice namin sa bahay. So that's our chicken. Tip ko na lang din, whenever you guys are going to experiment on combinations na hindi mo sure kung magwo-work siya, kagaya ng ginagawa natin ngayon, it's best na magre-rely ka pa rin doon sa subok na. Ito yung ating ginger. Chicken and ginger, subok na sa panahon yan. So yun lang yung gagawin nating pampalasa. Ganyan lang kasimple. Proceed na tayo dun sa ating pan. Oil. Okay. Lagyan na rin natin yung ating tipak ng luya. And then another safe companion ng ating chicken, lemongrass. Once na nasira na natin ng kaunti yung ating chicken, buhusan natin yung ating chicken stock. And then season lang din natin ng fish sauce and pepper. Since we're using native chicken na hindi naman ganun katandaan, this would roughly take us around 45 minutes to an hour para mapalambot. Takpan lang natin to. Balikan natin after 45 minutes. So ito yung part na hindi ako masyadong confident. There are things kasi, lalo na kapag mga fruits na na-experience ko in the past, na kapag may ginagawa akong akala ko mag-work, ang lumalabas, parang pumapait. Ngayon, with the guyabano, kilala natin siya kung gaano siya kasarap eh. Hindi lang ako sure, na ngayon ko lang naisip how it would react sa temperature change. So, we'll see. That's the only way to find out. We have here, ang ganda ng pagkakahinog ng ating guyabano. So after natin matanggal yung buto ng ating guyabano, ready na nating ilagay doon sa ating pan. So let's just pour it in. So yung guyabano natin ang magiging pinakasarsa niya ngayon. So hayaan lang natin magkatas yan for a few minutes and then saka natin lalagay yung ating pechay. So I'm on the final stage na nung ating pagluluto. Ito yung ating na-harvest kanina nung kasama natin si Sir Virgil, yung ating pechay.
So unahin ko lang ilagay yung ating stems. Then finally, yung dahon. You can turn this off. Glaze lang natin yung ating dahon. Make sure na makayakap ito ng init. Then after that, pwede tayo mag-serve. Tingin mo, ma'am. Na-imagine mo na ba yung lasa ng chicken guyabano? Maasim-asim. Tingin mo, nakatikim ka na? Nakakita ka na sa restaurant or sa karinderya Hindi pa po. ng chicken guyabano? Hindi pa po. Ayan. Eto po. Ako din eh. Kaya mo matitikman ko. Magugustuhan mo yan. Masarap siya, sir. Medyo matamis-tamis. Yun.